Lagot ka ngayon, Raul Manuel na mutla sa takot, di nakaligtas sa pasabog ni VP Sara Duterte, PBBM. Ayun. Si Raul! Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitaan ng Bayan TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitaan ng Bayan TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitaan ng Bayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Balitaan ng Bayan. I-analyze mo, hindi yan. Si Sir Don Marol. Ginusto ba yan ni VP Sara? Na sinadya ba yan niya? Na, magbabagyo bukas. Magpa-flight ako going, lalabas ako ng bansa. Do you think Raul Manuel ganyan si VP Sara? Ha? Sige. Nakongresista ka na di ba? Siguro naman may konting katinuan yung pumupuna-puna na naman ba? Utak mo. Sa tingin mo ba sinadya yan ni VP Sara na lumabas siya sa bansa dahil merong bagyo? O nag-iikot lang talaga yung utak mo? Di ba? O putak na lang kayo, nagbabantay lang kayo ng kamalian. At the end of the day, nakakahiya kayo. Pero kitang-kita yung Office of the Vice President na handang-handa talaga. Naka-deploy na lahat. Sila pa ang pinakauna. Kaya nga, ang advice ko sa mga government officials, ito yung dapat nyong gayahin. Si VP Sara ang dapat nyong gayahin. Hindi yung puro kayo bula ng bula, meeting kayo ng meeting. Yan ang sabi ni former President Duterte. Bakit si Presidente Bongbong Marcos pagkatapos ng baha, pagkatapos ng bagyo, saka kayo nagmi-meeting? Bakit ganyan? Noong panahon po ni Duterte, papalapit pa lamang yung bagyo, 2 days before or 3 days before or 1 week before the bagyo, nakahanda na lahat. Naka-meeting na sila kung anong gagawin. Naka-deploy na lahat ang mga informations at mga instructions. Pero kayo, ayun. Tama yun. Dapat, nalalaman naman kasi nila yan kung may paparating na malakas na bagyo. Diba? Talagang sasalanta talaga. Nalalaman na kagad nila yan. At doon dapat is pinagpaplanuhan na nila kung ano yung dapat gawin. Hindi yung nandiyadyaan na saka kayo magpaplano. Diba? Parang napakahirap naman nun. Anong ginagawa ninyo, Raul Manuel? Administration ni PBBM. Pagkatapos ng ulan, nakita nyo nasalanta na yung ating mga kababayan na puno ng baha, saka kayo nag-meeting? Paano na yun? What if na merong emergency? Kala mo naman si Raul, no? Kala mo, laki nang naitutulong niya sa bansa. Wala lamang ginawa, kundi kumontra lang ng kumontra. Magprotesta lang ng magprotesta. Akala mo, dami-dami niyang nagawa Si doon, paano niyo natutulungan? Nung lumakas yung ulan, bumaha, meron ba kayong nakitang government officials na nakahanda doon? Meron ba kayong nakitang mga sundalo, mga pulis na naka-deploy sa area na possible na magbaha? Wala. Sa panahon po ni former President Duterte, papalapit pa lamang ang bagyo, naghahanda na ang lugar. Chine-check na yan lahat. Paano? Itong gobyernong ito, alam nyo ba kung saan sila busy sa kanilang paghahanda? Naghahanda sa SONA. Naghahanda sa 20 million na budget para SONA. Yun ang pinaghahandaan nyo Ipinagbayabang nyo ang 5,500 flood projects Naghahanda kayo doon. Instead na... Ay, ako may reveal. Meron akong chismis na balitaan natin ito. No, ito nga yung kasagsagan ng bagyo. 'Di ba? Kasagsagan ng bagyo, kasagsagan ng baha. May mga taong nagrereklamo talaga. Nababasa ko talaga na merong isang politiko na mataas. Ayan, mataas na politiko. No? Mataas yun, talagang mataas. Na pupunta raw sa lugar na yun. O pumunta. 'Di ba? At namigay ng ayuda. No, namigay ng ayuda. Punta ron, namigay ng ayuda, pero doon sa lugar na nasalanta ng bagyo talaga. Dahil ang lalim ng baha daw doon sa lugar na yun. Ang pinuntahan niya lang talaga doon sa lugar na yun is yung mga nandoon sa evacuation center. Yun lang talaga yung binigyan ng tulong. Pero, yung kabuuan ng lugar na yun, yung mga nakatira doon na nasa bahay-bahay, na hindi naman nagpunta ng evacuation center, is walang nakarating na tulong sa kanila. Kumbaga, doon lang talaga sa evacuation. No? Kasi dapat nagiging patas sila Hindi lang yung dapat sa evacuation center kayo tumututok.
no? Doon hindi lang dapat doon. Dapat yung buong lugar na kung saan nanggaling yung mga taong nasa evacuation center na nandudoon pa sa lugar na yun. Dapat tinutulungan nyo rin sila. Nagbibigay din kayo ng ayuda o mga pagkain sa kanila. Kasi syempre sila hindi umaalis dahil kaya pa kahit papaano eh. Kaya pa ng bahay nila, kaya pa ng ano. Pero yung mga syempre may second floor, 'di ba? Kaya pa kung first floor lang ang baha talaga. At may bagyo pa. Eh wala pang kuryente nung mga panahon na. 'Di ba? Kumbaga, dapat binibigyan din nilang pansin 'yon. Dapat iniisa-isa din nila yung mga lugar na yun. Dapat pumapasok sa isip nila, bakit ito lang yung mga evacuees na to? Ang daming nakatira dun sa lugar na yun. No? At sasabihin, yung iba nandoon sa mga bahay-bahay nila. Kapag dinaanan naman nila yun, makikita naman nila kung ano yung sitwasyon ng mga tao dun sa mga bahay-bahay nila, kung ano yung nangyari dun. 'Di ba? Nangangailangan din ng tulong nila yung mga taong yun. Kaso nga lang is hindi ganun ang nangyari. Doon lang sila nag-focus sa mga iilang tao sa evacuation center. Kaya talaga nagagalit din yung mga tao na kalugar ng mga nasa evacuation center. 'Di ba? Ayan kasi kayo eh. Nag-ubos kayo ng pera sa zona eh. 20 million pa kasi kayo. Ayan, may dumating na dilubyo. Baka kayo kinapos. Alam nyo yan, ang Pag-asa, alam nila na may paparating na bagyo, hindi kayo naghahanda. Kaya daw sinasabi ng mga tao, kaway pa nga ng kawayan eh. Hindi naman kami mabubusog sa kakakaway. Ang dami nagpo-post sa Facebook na ganun eh. Alam yan eh, malalaman yan sa satellite eh, kung gaano kalakas, gaano karaming tubig. Bakit hindi kayo naghahanda? Ngayon, isisisi nyo kay VP Sara. Lagi na lang tayong turo ng turo dito, sisihan na lang tayo dito. Ha? Sige. Sisi na lang tayo ng sisi dito. Sinisisi nyo dahil pumunta sa ibang bansa. Pero sino yung nakahanda sa inyo? Napahiya kayo. Napahiya kayo At least yun, kahit nagpunta siya ng ibang bansa, nakahanda naman yung tulong na ibibigay niya. Nagde-deploy na siya ng mga tao. 'Di ba? Ang masama diyan, pupunta ka sa ibang bansa, yung talagang gusto mo lang takasan yung bagyo rito. Wala ka namang ginagawa, wala kang pinahahandang mga tao. 'Di ba? Malay natin, may importante siyang gagawin. 'Di ba? Masyado kasi nila binibigyan ng kulay. Hirap talaga pag hindi nakikisama, no? Hindi nakikisama sa kanila. Duterte, kinumpirma yan kanina ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sa inilabas na official statement ng Office of the Vice President, nasa isang personal trip abroad daw si VP Sara. Personal trip. Personal trip. At hindi yan basta-basta na makalabas ang isang government official. Pinaghahandaan yan. Humihingi yan ng permeso. Magpapa-approve pa yan. So hindi ka dali kakansilin yan. Si Raul Manuel, alam kong alam mo yan. Pero malikot lang talaga yung utak mo. Kasama ng kanyang Feeling kasi nitong tao na to, masyadong matalino siya. Kala niya, alam niya lahat ng bagay, no? Pero wala akong nababalita ang ginawang tulong niyan, kundi bumuka lang ng bumuka. pamilya. May approval daw ang kanyang pag-alis. Katunayan, naglabas pa umano ng Travel Authority ang Office of the President noong pang July 9. Sige, iulit natin para para i-inform natin si Raul Manuel. Her departure, meaning her, VP Sara, VP Sara's departure received the necessary approvals as evidenced by the Travel Authority issued by the Office of the Vice President. Issued of the President, dated July 9, 2020. Nako Sir Donmar, kahit paliwanagan mo yan si Raul, hindi niya iintindihin yan dahil hindi yan marunong umintindi. Ang tingin niya sa sarili niya, araw-araw siya ang tama. No? So ano ngayon? Raul Manuel, magpaka-BO-BO ka na lang ba? Labas pa umano ng Travel Authority ang Office of the President noong pang July 9. Pinasalamatan ng OVP ang pagrespeto ng publiko sa privacy ng pamilya ni Vice President Duterte. Ang walang respeto sa iyo, VP Sara, ay yung mga bangag vloggers lang at itong mga si Raul Manuel, itong mga makabayan black, dahil binabantayan ka lang. Nakakalungkot daw na sumabay pa ang kanyang personal trip. Tingnan nyo, nalulungkot pa nga itong si Vice President Sara. Bakit nagkasabay ang kanyang trip dito sa bagyong ito? Di ba? Pero, kung tutuusin, kung if you will
see the bigger picture, si VP Sara ang pinakahanda sa lahat ng ahensya. Hindi naman sa lahat ang Kumbaga, umalis siya pero may mga tao siyang pinagbilinan. 'Di ba? Okay na din yun. Yung ganun. Ang hirap kasi, no? Yung tao talaga, kapag alam nilang inis sila dyan, galit sila dyan, no? Kahit na may maayos siyang ginagawa, lalabas pa rin na masama. Eh kung si VP Sara is tumulong, halimbawa, hindi siya natuloy sa trip niyang yon, hindi siya umalis, nandito siya sa Pilipinas nun. Tapos dumating yung bagyo na yan. Tapos si VP Sara nakikita natin na tumutulong talaga, no? Talagang kumikilos talaga siya. Mismong si VP Sara. Tingin ko lalagyan na naman ng kulay yan. Diba? Kaya sinasabi ko nga kay VP Sara, kapag kay VP Sara ang usapan, 'di ba? Walang katwiran. Ganun 'yan. Walang excuses. Umalis man siya o hindi siya umalis, ganun pa rin ang magiging tingin sa kanya. Hindi pa rin maganda. 'Di ba? Ang iisipin nila kapag nandito si VP Sara, kumikilos dahil bagyo, ang iisipin nila epal. Ang iisipin nila papansin. Ang iisipin nila nagpapalapad ng papel. Ganun ang iisipin nila niyan. 'Di ba? Ngayon umalis, ang iniisip nila parang tinatakasan yung mga taong bayan dahil may bagyo na, umaalis pa. Pero 'di ba? Naghanda naman siya. Naghanda siya ng mga tao. No? Bago siya umalis. Oh, 'di ba? Walang katwiran sa kanila. Talagang gagawa talaga sila ng butas para madali si VP Sara. The Vice President. Hindi na pala parte ng administrasyon itong si VP Sara. Naghihintay lang itong si VP Sara sa kanyang tungkulin bilang Vice President. Sus. Sana si VP Sara na lang ang naging presidente ng Pilipinas. Wala talaga, weak talaga itong ginagawa nila. Sa pananalasa ng super bagyong Karina, sa kabila niyan, palagi naman grabe yung bagyo na yan. Nakahandang tumulong sa mga nasalanta ang Disaster Operations Center ng OVP. Naglabas din ng mga litrato at video ang opisina ng bise ng kanilang ginagawang Yung video na yan, siya ang nakauna. Sina Bongbong Marcos, nagmi-meeting pa si Abalos at si Bongbong Marcos niyan nung naka-deploy na lahat ng mga relief goods. Mahagi ng tulong sa mga biktima ng super bagyong Karina. Ayaw lang banggitin ng mainstream media na si VP Sara po ang nanguna. Sinigundahan naman yan ng kaalyado ng mga Duterte na si Atty. Salvador Panelo. Yan ang dapat nagayahin ng lahat ng public officials. Even nga si Salvador Panelo, ayan, dapat gayahin ng lahat ng public officials kahit wala silang nakahandang tumulong sa mga nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Kahit wala sila, nakareding tumulong sa mga nangangailangan sa panahon ng diba? Hindi pa rin masama yun. Kahit umalis siya, nakaredy pa rin silang tumulong. Hindi pa rin niya pinababayaan yung taong bayan. Kumbaga to si Raul Manuel, nagpapapansin lang. Ito yung legit Legit na papansin talaga. Pati si dating presidential spokesperson Harry Roque nag-post pa kahapon ng pagpuri sa ginawa ng tanggapan ni VP Sara. Ayon naman kay Kabataan Party List ito na yung idol ng Representative Raul Manuel, hindi katanggap-tanggap ang personal... Hindi katanggap-tanggap. Sino ngayon ang hindi katanggap-tanggap? Ikaw ba? Ikaw nga, kung ano pinaggagawa mo, tanggap ka ng... Ikaw nga, kahit ano pinaggagawa mo, kahit hindi ka tanggap-tanggap Di ba? Ang dami na nga nabubuisit sa'yo Pinagpapasensyahan ka pa rin Tanong ko sa iyo, katanggap-tanggap ka ba? Si VP Sara, tama nga, hindi katanggap-tanggap. Ikaw lang nagsasabing hindi katanggap-tanggap. Pero kami, taong bayan, ikaw ang hindi namin matanggap. Raul Manuel. Trip ng Vice Presidente. Kapag meron talaga tawag na pangangailangan, dapat ang mga opisyal ng gobyerno ay handa na gawin ang kanilang makakaya. Kahit personal trip yan. Yes, nag-advise ka pa. Bakit ikaw? Sinong nauna sa inyo ni VP Sarang tumulong? Sige nga. Sinong nauna sa inyo? May maipakita ka ba? Na mas nauna kang tumulong? O itong taong ito, tumulong ba ito? Kaya bang kung makasita nga siya, kala mo siya, laki ng tinutulong niya Okay lang sana kung siya tumutulong, kung siya kumikilos, nakikita mo siyang palakad-lakad nung panahon ng bagyo. Hindi mo naman nakikita ang mukha niya, baka lagi niyang tulog sa bahay nila yan. Lamig nyo, sarap matulog. Ikas kayo ng isang tao, tingnan nyo nga yung sarili nyo sa salamin. Kung hindi ba kayo kahihiya? Kung kayo po ba katanggap-tanggap ng taong bayan? Si VP Sara pa ang hiyang-hiya sa inyo, ha? Hiyang-hiya naman kami sa inyo.
Ha? Si VP Sara pa ang binatikos nyo? Hiyang-hiya naman kami. Ay pwede i-cancel. Sa dami pa naman Yes, inggit ka lang. Sige, ikaw yung mag-cancel. na kukuhang pera ng OVP sa confidential funds dati, di ba? Pwede silang mag-schedule ulit ng trip o pupuntang Germany. Hindi yun ganyan kadali si Raulo Manuel. Sige nga. Dami niya alam Magkano eh. yung flight, Philippines to Germany? Sige nga. Sige. Kasi nagsasuggest ka eh. Tingnan natin. Nagsasuggest to eh. Philippines to Germany plane ticket. Ayan. Philippines to Germany plane ticket. Oh, cheap trips pa ito ha. Oh. Magkano? Oh, sinong mga taga Germany dito? Oh, 65,000. Oh, 71,000. Oh. Nag-range ha. Merong 65,000, merong 71,000. Per person yan ha. Oh, si Raulo Manuel. Nag-range siya 61 to 71,000 yung plane ticket. Oh. Let us say, ang pamilya nila, 10 silang pumunta doon sa Germany. Tapos tag 60,000 pesos sila each yung plane ticket nila. Alam mo ba kung gaano kalaki yun? Na i-cancel ang flight? May utak ba itong si Raulo Manuel na ito? Sige nga. Sige. I-calculate nyo raw. Sige. 60,000. Let us say, 10 lang silang pumunta dito, members of the family. Siguro naman, sasabay yung mga Diba? Oh, magre-range rin ng 600,000. Ang sayang yung pera. Flight lang yun. Hindi yun ganyan kadali si Raulo Manuel na international flight. Si Raulo Manuel. Okay? Inggit ka lang. Si BBM nga 23 billion di ba? Doon ka mag nga kay Bongbong Marcos na halos every week nagpumunta ng ibang bansa dati. Yung the other month. Ito, minsan lang aalis si BP Sara, no? Ang dami niya pang chow-chow, eh, no? Si Raulo talaga, no? Utak-utak rin ang gamitin si Raulo Manuel. Oh, pinakamababa na yan, ha? 60,000. Pero nung nakita natin, chinek natin, that is around 60 to 71,000 pesos per person. Philippines to Germany. Oh. Sige nga, si Raulo Manuel, paliwanag mo yan. Si Raulo talaga, Tapos no? ipapakancel mo lang? Ganyan ba ka inggit ang inyong isip? Ganyan ba kayo kadesperado na ipakancel nyo ang flight ni VP Sara? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitaan ng Bayan TV at syempre yung boses na yun na nagmula kay Sir Don Mar TV. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video yung ating natunghayan ngayon? Ayan si Raulo. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.